Our theme for this month is overcoming spiritual dryness. As we continue in our journey diha sa pagtuo ug paglakaw nato diha sa Ginoo, labi na sa pagkabot sa iyang katuyuan sama sa mga Israelites moving to the promised land, importante gyud usab kini nga parte sa atong paglakaw ang pagtan-aw sa atong kinabuhi kung naabay mga spiritual dryness. Sama sa mga Israelites nga they wandered in the desert nga wa sila dayon kadto sa promised land. Didto naka-experience sila sa kinabuhi nga dili gyud meaningful. Pag-ingon og spiritual dryness, murag nasa desert nga hawang, empty, walay kusog nga espirituhan ng kinabuhi, lack of joy, lack of fulfillment, dili epektibo, dili usab fruitful. Murag nata sa gitawag sa atong kinabuhi nga spiritual drought, naa sa hulaw, dryness. This month is August ug ato yung ma-feel ang init mo nang uga kayo ang yuta. Mapud na sa atong kinabuhi nga mahitabo gyud usab kini no. Mauga ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So tanaw nato dinhi Psalm 42 sa kini ka bersikulo nga magpadayag kanato unsa gyud kining spiritual dryness ug unsay atong angay buhaton gyud mahitungod niini. Una atong tan-awon kining certainty of spiritual dryness. Certain gyud ni no, reality gyud ni sa atong kinabuhi. Real gyud ni bisag mosugot pata og dili. Diha sa verse 1 to 3, as deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been my food day and night, while men say to me all day long, where is my God? Si David nga ni gyud nang iyang feeling nga murag empty siya, murag layo ang Ginoo. Niya nang higayuna kaniya. Mo nang where can I meet God? Nagsigi og hilak day and night. Asa ang Ginoo? Ingana ang iyang feeling dry. Uga gyud kaayo. Reality gyud ni sa atong kinabuhi. Naagi mga period of spiritual dryness. It doesn't matter kung kita dugay na kaayo nag-alagad sa Ginoo. Bisan pa kita unsa nakataas ang atong espirituhanong kinabuhi, naagyoy mga spiritual dryness. Moabot gyud ning kaluya, kahawang no, emptiness, murag dili fulfilled feeling nato. Mo ganinang usahay ang problema gyud sa church bisag asa ang church muhunas og mutaog kay naagyoy siya gitawag season or period of spiritual dryness. Naay pag-uga nga walay gana, naagyoy mga discouragement. Bisag unsa ta, bisag pastor ka, there is dryness sa kinabuhi. Si Elijah, bisag siya propeta, still nakaadto sa wilderness og nag-experience siya og discouragement and self-pity. Naagyoy dryness. Munang si D.L. Moody, sikat nga spiritual giants sa mga Baptist, gipangutana siya nga nganong kanunay maginimo gi-emphasize ang be filled with the Spirit. Ang tubag ni D.L. Moody, ingon siya, because I leak. Yes, mapuno ta, pero usahay na ay leaking. Murag tangki na to, leaking, mahurot ang tubig. Mapud na sa atong kinabuhi. Natural gina, no? Muabot gina sa atong kinabuhi. Nga naagi leaking. Mo nang kinahanglan gyud nato bantayan kining spiritual dryness. Tanaw na to ang mga cause. Unsay hinungdan nga naagi dryness sa atong kinabuhi. Una, kanang sin and disobedience. Tungod sa pagpakasala, ingon diha sa Isaiah 29, 1 and 2, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Dili gud siya kapaminaw. Murag layo gid ang Ginoo kung naay gihambin sa atong kinabuhi nga sala. Sin of lust and pride. Mao kanay kasagaran gyud nga makapalayo kanato sa Ginoo. Kining fleshly desire, kung mapokus kita sa atong unodnon nga mga tinguha, makonsume ang atong thoughts og maoy mapatigbabaw over spiritual things. Kining atong mga tinguha sa unodnon mo patigbabaw diya sa espirituhanong pagkinabuhi nato nga dili noon siya maka-refresh ug maka-nourish kundili maka-drain noon sa atong spiritual life. Maka-drain no, makamulik ang atong spiritual life. Mahubsan ta og espirituhanong kadasig. Mo nang sin of lust and pride. Kining exposure sa cool environment. Cool environment, but pasabot ka ng nindot ka environment, puno sa entertainment, TV, sports, hobbies, social media. Usag yun na nga sin of lust, makapak
hinay sa ato ang spiritual energy. Mahubsan ta usahay. Ma-expose na ng butanga, ma-neglect na to ang mga spiritual discipline. Samaan ng prayer and Bible study, quiet time nato sa Ginoo. Maunay kapakyasan sa kinabuhi ni Haring David. Sa dihang siya, instead nga mag-pray unta siyag maayo, kay nakig-away ang iyahang mga sundalo dito sa gira, siya noon nagsiglakaw-lakaw sa balkon, nakita niya si Bathsheba. Og napuno ang iyahang thoughts, niresulta ngadto sa pagpakasala. Neglecting spiritual discipline nagresulta ngadto sa exposure sa environment nga di maayo, og nagkasala si David og nalayo siya sa Ginoo. Mo nang kining iyahang cry out kanang Salmo 51:12 ningod siya, "Restore to me the joy of my salvation." Kay nalayo gid siya, na-dry gid siya. Yan ang higayuna. Munang mga unconfessed and unrepented sin, makag-create yun na siya babag kanato sa Ginoo nga muresulta ngadto sa pagka-uga, no, dryness sa atong espirituhan ng kinabuhi. Munang muway gana og mo ginahinay kanato sa pag-adto sa spiritual decline. Magka-unlod ta. Sama ni Samson, nga hinahinay si Samson og ka-unlod yun kay siya nakasala tungod siyang desire usab kang Delilah. Ikaduha nga cause sa dryness, kining secular busyness and distractions. Ingon diha sa Mark 4:19, "But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires of other things come in and choke the word, making it unfruitful." Kining mga kabalaka sa kinabuhi o deceitfulness of wealth. Sa atong pagkinabuhi nga na-focus kita sa mga kabalaka, cares of this world, including work and family. Mag-consume usay sa atong time and attention diya sa atong relasyon diya sa Ginoo. Ug mahimo nang mubo na kaayo ang atong room sa atong spiritual nga kinabuhi, nga magkahinay ang atong spiritual life. Kay dito na na-focus gyud sa mga cares of this world o kining mga other things nga murag importante kanato. Usahay kining career over soul, ma-imbalance na. Labi na ang trabaho, mahimo nang importante kaysa atong pag-care sa atong kalag. Mao nang secular busyness. Ang demand sa modern life, labi na karong mga panahon na maka-divert yun sa atong atensyon. Labi na karong panahon nga gitawag nato nga naa kita sa world of screen. Kay agid ta sa screen permanente. Screen sa atong cellphone, screen diya sa computer, no, bisag asa naasa ta sa kinabuhi sa technology nga gi-offer sa kalibutan nga mo'y makapabisi ka nato ug mo distract sa atong time sa Ginoo, sa atong relasyon sa Ginoo. Ug makadrain na sa atong spiritual energy. Mauga ta diha kay kini nga mga pleasure, kini nga mga demand sa kinabuhi, ma-focus ta diha. Mao nang secular business and distraction makakos gyud na og spiritual dryness. Maughanta, mao nang usay wa nagyoy gana, way kadasig ang atong espirituhan ng kinabuhi, way bunga, way kalipay. Usab kini self-confidence and dependence muresulta usab ngadto sa spiritual dryness. Diha sa Zechariah 4:6, "So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord." Usahay kining di na ta mosalig sa Ginoo, magsalig na ta sa atong abilidad, sa atong competence. Confident na kay ta, di na ta dependent sa Ginoo. Less and less, dili na ta mo rely sa Holy Spirit, o dito na ta more and more sa atong kaugalingong kusog. Self-effort makadrain gyud na sa imong spiritual life. Kay imuha man na, dili man na iya sa Ginoo. Pero kung naatay energy nga gikan sa Ginoo, mao atong magamit og ma-replenish ra pod tungod sa Ginoo. Pero kita ra mahutdan ta kay atoa man na wanang way replenish. Maugag gyud no ma-empty gyud ang atong kinabuhi because it is our own. Mao kana ang mga cause. Og sunod tanaw na to ang the consequences unsay bunga niini. Kung moresulta gid kini sa spiritual dryness, dangerous kay atong kinabuhi. Na ay negative, dili maayo nga resulta kung magpadayon gyud ang spiritual dryness. Kung kita dili gyud makabantay niini, moresulta kini sa spiritual decay, maguba ang atong espirituhan ng kinabuhi. Una, mo insight ni og hardness of heart. Mutulak kanimo nga magmagahi imong kasing-kasing. Ingon diha sa Ephesians 4:18-19, "They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts." Muna ingon sa Bible nga ang conscience madal usab. Kaning konsensya, nay panahon nga atong konsensya, makonsensya kita, pero naagi panahon nga kini gitawag sa Bible nga seared conscience nga
dili gyud kabati matabunan, darkened, magiging hard ang atong heart. Mo delikado kayo because we will no longer listen to God. Di na gani ta maminaw sa Ginoo, kuhiton tagamay, hantod magkadako ang kuhit, di na gitabat yun kay magahi na gyud ang atong kasing-kasing. Mo na ang resulta, bunga kana sa spiritual dryness. Consequences siya. Ang atong sensitivity o ang atong gitawag nga discernment nga unta sa una, dali ra kita maka-discern nga di maayo ug maayo. Karon di na gyud ta ka-discern, mura na gyud maayo tanan. Mo na delikado sa atong kinabuhi nga di na ta responsive. Hard na gani, di na madutlan, kuhiton, gahi naman. Mo nang gitawag nato nga resulta sa lack of discernment, blindness, mabutaan tigid ta sa unsay tinuod og ingon diha, lack of discernment leads to deception. Mo nang dito na kita sa bakak sa deception. Sama ni Samson, nagtuo gid siya nga tama iyang gibuhat, pero na hard gid ang kasing-kasing. Mo nang ang consequence una, danger sa spiritual dryness, mugahi atong kasing-kasing og delikado kay na mahitabo sa kinabuhi. Ikaduha, it invites demonic attacks. Ingon diha sa 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion looking for someone to devour. Kay bawtang ang yawa, wa gid nay undang, di gid na matulog pod, nga mura siya leon nga nagbantay daan nga atakihon ka. Pero kung alert ka permanente, always dasig diha sa imong spiritual energy, dili siya ka-attract ka because we are protected. Tungod abtik ta mo lantaw unsay dili mao sa atong kinabuhi. Ang yawa di din katake. Pero dry ang atong kinabuhi, vulnerable ta. Empty ka sa power nga dali ra kay ka-atakihon ni Satanas. Munang dali ra kay sa mo atake sa atong kinabuhi kay mahimo man tang empty, dry man. Munang ingon diha sa Luke 11:24-26 nga kung ma-empty gani, kung mulakaw ang evil spirit mulabas, unya pagbalik niya empty lang gihapon, mas daghan evil spirit mosulod, mas daghan siya. Mao punas nung kinabuhi, unoccupied heart nga uga sa espirituhanong kinabuhi, dali ra kay masudan og daghan pang mga butang nga makaguba gyud sa atong kinabuhi ug mo-increase ang comfort nato sa sala. Sama kang King Saul, hinahinay siya, nag-abandon sa Ginoo, sa leading sa Ginoo. Ani resulta ngadto sa compromise, ni compromise na si Haring Saul og nidritso gid ni sa iyahang jealousy na og pride og nilid sa iyahang downfall. Ang kinabuhi ni Saul sa katapusan, down. Mao na ang resulta, consequences of dryness. Lastly, adto ta sa the cure. Unsa gyoy tambal sa atong spiritual dryness. Gitagaan ta sa Ginoo dinhi og the first step ngadto sa cure is recognize the signs. Identify mo nang ingon diha sa 9:11 sa atong text, sa main text nato sa Psalm 42, ingon diha, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony, as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Makita nimo dinhi nga ang salmista dinhi sigig pangutana, why? Why ngano? It means nga ang atong first step to recovery sa atong spiritual dryness is recognize sa mga signs, sa mga symptoms nga naa kay spiritual dryness. Kung usahay din nato mahibalaan, kung dili ta aware nga present na sa atong kinabuhi, delikado nga mulala na siya, nga mag-hard ang atong kasing-kasing. Mao nang identify spiritual dry spot sa atong mga kinabuhi, evaluate, to evaluate and examine kung naabay mga sinyalis gyud sa dryness sa atong kinabuhi. Sama sa sakyanan nga nag-drive ka, may signal na gani ng red sa imong dashboard kanang mga bagong sakyanan. Meaning na ay danger, hunong gina, kaya ayaw tuguti nga i-ignore lang na nimo kay mo hinungdan sa imong pagdisgrasya diha. So kinahanglan gyud atong i-recognize ang mga sinyalis nga di ay kita na anay dry spot, na anay dryness. Una, kinibang lack of passion. Timaan gyud na. Kana ganing wa kay gana gyud, way gana isimba no, way gana iampo, way gana i-Bible study, delikado kayo. Labi na kining pag-ampo. Yes, perminti ito mag-ampo, pero wala engagement of the heart. Na mga ngana, meaning delikado na, warning sign na, red flag na sa atong espirituhan ng kinabuhi nga delikado ta sa dryness.
Nga ang prayer sa una murag nindot kayo, effortless, pero karon nag-struggle ka. May mga panahon nga mag-struggle gyud. Bisag ako na-struggle sa prayer nga murag walay epekto, nga murag gi-memorize lang nimo nga dili gyud connected sa Ginoo. Mo nang sinyalis na nga kita naa sa spiritual dryness, nga dili fulfilling na atong prayer, naga-struggle na ta. Mo nang gitawag nga kung nag-struggle ta sa iyahang mga pulong ug sa pag-ampo, gitawag na nga weak ang atong devotional life, ang atong pagkinabuhi sa iyahang pulong ug sa pag-ampo, no, kining quiet time na to weak, nga mahitabo usahay nga yes nag-quiet time ta kada buntag pero routinary na lang, no, kanang obligado manggod ka, duty nimo, imog yung naandan nga mag-quiet time gid ka, mag-pray gid ka kada buntag ug magbasa og Biblia. Routinary exercise na lang gid na siya o nang weak devotional life. Nya ang atong worship pod mura na pod og routinary nga kinahanglan mo gid mag-worship. Wala na gid tong kadasig para sa una nga lami gid kay daig sa Ginoo, lipay gid kay ka kasimba lang sa Ginoo. Nawa na to. Delikado na, red flag na sa atong kinabuhi nga we are in a state of spiritual dryness. Ang worship nato di na ta ma-move sa presensya sa Ginoo, delikado na. Mo nang see to it nga sa atong matag worship diri, na move gid ka sa presensya sa Ginoo kay mahitabo na nga cold nga worship and routinary, devoid of joy and passion. Mao gid na resulta na sa na-loss atong closeness and intimacy with God. Nagadiminish ang atong relationship sa Ginoo, na-lost ang iyang freshness. Di na labas, dili para sa una nga labas gid kayo, fresh gid kayo ta kanunay. Always na ang excitement. Mo nang lack of excitement sa atong worship, sa atong pag-Bible study, sa atong mga prayer, sa atong panagtigom diha sa iglesia, sa atong church life, it means nanatay red flag, spiritual dryness, inner emptiness, loss of joy, and spiritual hunger. Wala ka giuhaw sa pulong sa Ginoo ug sa iyang presensya. Delikado gid na sa atong kinabuhi. We are in a state of spiritual dryness. Ikaduha, nag-decline ang atong spiritual fruit. Ang bunga sa atong espirituhan nung kinabuhi, di nagyod kaayo makita. Una ni ana, ang atong evangelistic zeal, no, kanang atong kadasig nga i-share ang kaluwasan ngadto sa uban nga wala pa di kang Kristo, di na kay taganahan mag-evangelize. Nya cold na kayo atong pahigugma sa uban, delikado na, red flag po na kung cold na atong pahigugma sa uban, labi na sa katong nangawala. Unya di na puta consistent sa pag-serve sa Ginoo. Inconsistency in serving the Lord, nga malus na nga atong joy sa pag-serve sa Ginoo. Dali na kita kapuyon sa buluhaton sa Ginoo and easily offended. Red flag na sa atong spiritual life. Sign na nga we are in a spiritual dryness. Mao nang delikado sa itong kinabuhi nga atong pag-alagad sa Ginoo, tulumanon na lang. Wa kay choice, kay di ka mag-alagad, delikado imong kinabuhi, wala na tong joy and passion. Mao nang delikado gid kaayo. Lose interest diya sa church involvement nga mahimo ng burden. Bugat na alang kanato ang pag-alagad sa Ginoo, pinaagi diya sa iglesia. Mahimo ng stressful ang atong pag-alagad instead of joy. Mao nang delikado. Unya, disinterested na ta in spiritual growth. Warning na sa atong spiritual dryness. Di na kay ta interesado nga mutubo, mahimong balaan. Mao na ang decline sa atong spiritual fruit. And also, we lose influence. Di na kay ta effective sa atong kinabuhi nga ang uban dili nakakita og kadasig sa atong kinabuhi. Di na makita si Kristo og dili na kita makapanalangin ngadto sa uban. We lose the influence. Mo nang si David, restore unto me the joy of my salvation. Kay nawala kini nga moepekto ngadto sa pagdasig usab sa uban. Mao nang primero nga cure. First step sa atong overcoming spiritual dryness, recognize the sign. Then after recognizing the sign, resolve to listen. Kung atong ma-recognize na, ma-identify na to nga we are in a state of spiritual dryness, naiisulti ang Ginoo diha kanato. Nagid say mensahe, pareha kang Elijah nganong gitugutan sa Ginoo nga experience siya og emptiness. Na instruction sa Ginoo, move, ayog stay diha Elijah adto dito sa widow of Sarepta, ask her nga pagkaunon ka. Mo nang atong spiritual dryness ay mensahe ang Ginoo. We have to resolve to listen. He will speak to us pinaagi sa atong spiritual dryness. Ang ato lamang, we need to hear what He is about to tell us. Mao kinang kinitibukan. This is a challenge for all of us. Moabot gyud ang spiritual dryness, pero dapat mahibaluta sa mga signs, ma-identify nato ang mga cause,
aron ma-avoid nato ang terrible consequences of spiritual decay. O we must resolve to listen aron kita ma-restore, ma-refresh ang atong spiritual vitality. Let us pray.